for this lower bracket, no, laglagan na para sa ating dalawang teams. Sisi kaagad yung tinanggal ng Team Suntay ngayon. I mean, ang side ng Dragon Empire and Team Suntay. Crack naman yung kanilang tatanggalin for this game natin. I mean, sure din sa mga nanonood dyan, di ba? Grabe naman. Nagkakasaran sa mga pader dyan. Wala pala akong tubig. Tubig pala. Akala ko Sprite. Kung ma-retry ka man lang ng hindi pa tapos dito, ayos pa din yan, Papa. Alam mo naman, marami akong kilala madali lang magpalit. Oy, syempre, grabe naman. Loyal ako, guys. Loyal ako. Ano ba kayo? Syempre, priority natin dito, di ba? Kasi sila Madam Nova talaga. Actually, yung pagkuha sa akin, biglaan lang. Biglaan lang kasi yung pagkuha nila Madam Nova. So, akala ko one day lang ako. Pero nagulat ako, isang season na pala. Pero thankful naman ako sa mga sa mga admins and syempre kay Madam Nova, kay Madam Shelo. Pero Lancelot na dito ang gagamitin ng side ng Dragon Empire. Pero Angela naman ngayon yung kukunin ng Team Suntay. Kung ma-retry mo siya, ayun lang. Magluto ako. Ano to? Indomie. Kagutom, sarap mang-away. Sim. Diba yung may mga feel na parang, ay, nakakamiss makipagsapakan. Yung mga ganun, yung nagiinit yung kamao ko. Yung mga ganong feeling, pero Alice and Angela yung naging sagutan for the Team Suntay ngayon. And tignan natin kung ano nga ba yung posible pang maging pick for the Dragon Empire dito. Pwede tayo makakita ng mga gatot pick ngayon. Pero wait lang, Forza yung magiging mid lane for the Dragon Empire and Lapu-Lapu as well para dito sa kanila, no? Ayan. Committed yan, Sim, committed yan. Planado na nga yung season 12 eh. Di ba, Madam? Planado na yung season 12 natin. Hindi naman tanga boss caster pag may pa-retry. Sim. May mga retry ba? Huwag naman. Hindi naman ako jungle para retryhin. Sim, diba? Bakit talaga nalalamunan ko? Guys, sinabi ko na po kay Madam Shelo, nakakagaling ko lang ng face to face. Pagpasensyahan niya na kung hindi ganun kaganda yung boses ko ngayon. Pasensya na po. Kaya gusto kita ka, pero loyal ako dun sa dalawa ko. Aray ko, diba? Dalawa. Yung loyal sa dalawa. Pero wala kay Madam Shelo. Kasi 10-10. Loyal sa 10. Yan si Madam Shelo, guys. Caster buff ka ba? Hindi nga eh. Diba? Your team is picking. Pero eto na, guys, mukhang napakaganda kagad dito ng nagiging sagutan for the Team Suntay and the Dragon Empire. Hayabusa dito para sa kanila. Nagusto ko yung Hayabusa pick dito for the Team Suntay, no? More on mobility heroes yung posible nating makita. Pero tignan natin kung may gagamit nga ba ng gatot na laging usong-uso na din talaga ngayon. Uy, pero mukhang ang interesting dito ng ito na yung sinasabi ko kaganina pa, pero Kari yung magiging marksman for the Dragon Empire ngayon. And actually napaka interesting ng Kari, knowing na hindi naman sobrang kakunatan yung mga members for the Team Suntay. Pero wait lang, so magiging ano ba to? So magiging X-Lane or Gold Lane yung isang Alice. X-Borg yung gagawin or gagamitin ng Team Suntay dito. Ay, shoutout sa mga flat, sabi ni Madam Chen. Damay lahat, Madam Chen. Grabe naman. Damayan pala lahat Madam Chen Pero eto na, game number 1 for
this lower bracket round. Laglaga na to for the Team Suntay and syempre sa mga members ng Dragon Empire. So kailangan nila ditong galingan kasi nga naman pag hindi nila ginalingan posibleng ito na at hindi dito na matapos yung kanilang tournament journey sa Shuli Play Season 11 tournament. Pero mukhang hindi na natin papatagalin pa ito na nga kagad ang ating dalawang teams and tignan natin kung sino nga ba dalawang koponan natin dito yung makakasecure ng game number 1 natin. High blood na naman. Oh, ngayon, sino ba? Bakit ba galit na galit yan? Si Madam Yuki. Madam Yuki, kalmahan mo. Siyan mo lang nga, pero mabilis dito yung rotation coming from the Dragon Empire ngayon. Pero yung problema kasi may lapo-lapo kasi na magandang pang face check, pero X-Borg for the gold lane pala yung gagamitin ng side up ng Team Suntay. Pero mukhang mapapalalim pero nandito na yung mga miyembro ng side ng Dragon Empire and still out lang naman na muna yung isang alis doon na alam niya ditong mahirap sumabay sa tatlong members for the Dragon Empire, no? Pero ang ano naman, ang ganda naman dito ng pinapakita ng ating dalawang koponan. 1 minuto at magkakaroon na mamaya-maya ng unang pagong. Pero grabe dito yung disiplina ng ating dalawang teams ngayon. Pero mukhang gustong i-try ng Hayabusa na maka-takedown ng isa. Pero yung problema kasi hindi magiging enough yung damage alone coming from Hayabusa to take down Drizzle. Drizzle gamit yung kanyang carry. Pero guys, magkakaroon na ng unang pagong ngayon. And tignan natin kung sino nga ba ang makakasecure ng first title for this game number 1. Pero mukhang mag-zone out yung mga members for the Team Suntay at mukhang nahihirapan. Pero nandito tinatry pa rin talaga ng Hayabusa Shadow kalagamit ang alam na Sol. Pero yun lang, Super Smackwell fall down ng mabilisan doon. Kulang na kagad ng isa mo kung mamamatay pa yung isang Lancelot. Tataplukin yung papatumbakin. Pero si Super Shin yung may iwan sa may bandang likuran at mukhang nagkalogyan pa. Kasi nga naman 4 yung kapalit ng isang pagong. And mukhang napakaganda ng trade coming from the Team Suntay ngayon. Uy, isa mga yun, Madam Yuki, Madam Odette, Madam Rita Sudat, kalmahan niya lang. Easyan niya lang, Madam. Kalmahan niya lang, guys. Ako din ng lalamunan ko, pagpasensyahan nyo na, guys, na hindi ko talaga malabas ang aking full potential. Kasi nga naman, diba? Akala ko nga mapapaus na ako Ang sakit pa ng ulo ko kaganina kasi naulanan kami. Tapos wala pang electric fan, wala pang masyadong doon, wala pang tubig na provided. Pero sa mababa mo kang napakaganda ng pagkakampas kami from that lapo-lapo. Pero man mabubuhay lang naman na dito yung isang alis natin. Kasi nga naman ibang klase kasi dito yung durability na meron yung isang alis ngayon. Yan, buti naman Madam Yuki. Namada lang. Pero Shadow Kill coming from Hayabusa. Pero yun lang, mukhang hindi pa rin talaga nagiging enough yung damage coming from Amir to take down na Drizzle doon ng mabilisan. Pero siya ay makikita ng Lancelot at tutumba kagad sa kamay neto. And grabe, 3 minuto or 4 na minuto pa lang or pa-4 na minuto pa lang ang ating laban ngayon. Federal Stick na gamit ng Arna. So yun lang, mukhang si Bea Bores muntikan pa. Pero yung mga dash in, dash out coming from Lancelot, mukhang malupet na mabilis na makakapitas doon. But ang angas ng pangalan niya, LF puno ng saging pag ikaw binigyan. Dapat pag nag-champion tong Dragon Empire, bigyan nyo ng 3 puno ng saging. Yung may isa lang yung butas. Pero mukhang AOG na gamit na, pero out lang naman na muna ang gagawin doon coming from Super Shin. Mukhang kahit papano nakakalamang na or nakakasabay na yung mga members for the side
of the Dragon Empire, knowing na nalugi sila nung early game. Pero sa may bandang top lane, mukhang si Mongolian Viper na naman yung kanilang magiging punteriya. Pero Horde Guard coming from Angela, nagamit na nga na Swell, pero yun lang, Drizzle ata yung tutumba and flicker out coming from that X-Bolt. And mukhang hindi na magiging enough yung kakunatan na meron siya. Palitan lang pala doon ang mangyayari ngayon. Grabe dito yung aggressiveness coming from the Dragon Empire, and mamaya-maya lang ay masasaksihan natin yung paglabas ng another na pagunga dito. Ang sarap ng Edomiang ang namaanghang, bakit bawal? Ano daw, kahit bawal na sa manghang, go pa rin Sim. Wala namang bawal kung gustuin, di ba madam? Pero eto na Eugene, nagamit ang Control Ruins, nagamit na doon. Pero yun lang, mukhang si Bea Boris may nasasaktan sa damage output coming from this Alice. Grabe naman kasi yung mga dash in o yung mga sustainability, tatlo kagad yung tutumba for the members of the side of the Dragon Empire. Pero kung may bandang likod, super smack, muntikan pa doon. Makakatakas lang siya ng matiwasay, pero men, kahit paano mukhang napakaganda ng kailangan gawing depensa ng mga members of the side of the Dragon Empire. Kung ganito yung pinaparamdam ng Team Suntay, iba talaga pag mga alagang nani ka, no? Iba talaga. Ay, pero shoutout dyan ay Ingenero. Ay, shoutout kay Boss. Ano, Ingenero? Sem. Ay, shoutout kay Boss M. Basta, Boss M. Ngayon na lang ulit kita nakita dito, Boss M, Ay, pero yun lang. Akala ko makukuha pa ng Lancelot, pero yung Phantom Execution, pantakas lang pala doon. Pero nandito na yung panghuling pagungan, tanong sino nga ba makakasecure ng last title ngayon. Ba't yung Lancelot lang yung makakakuha na ito? Pero grabe yung depensa na pinapakita ng mga members for the team or for the Dragon Empire dito. Mukhang nakakalamang na rin talaga yung side ng Team Suntay for this game natin, no? Pero mukhang si Mongolian Viper ata yung kanilang magiging punteriya. Pero yun lang, mukhang napakaganda ng pagkakasetor na Florence na gamit na. Pero yung problema, mukhang Super Shin will fall down ng mabilisan. Pero si Drizzle doon, gamit yung kanyang kali, mukhang nahihirapan ditong makatake down. Kasi nga naman napakakunat ng mga members for the side of the Team Suntay, at hindi nagiging enough yung kanyang ulti doon to take down one member of the Team Suntay natin. Ay, shoutout daw kay Boss Cedric Philip Ramos, sabi ni Madam Chen. Ayun. Shoutout sa'yo, boss. Aray ko! Yung cable ko kinakagat ng aso ko. Yari ka sa akin, Vic. Grabe naman. Uy, nandito si Boss Luffy. Shoutout sa'yo, Boss Luffy. Shoutout sa mga nanonood dyan, guys. Pagpasensyahan nyo na kung yung boses ko ay garalgal or sabog na. Pagpasensyahan nyo na po. Feather Research na gamit ng Adder Manadon coming from that Forza. Pero mukhang kailangan dumepensa ng mga members sa side of the Dragon Empire. Kasi nga naman, tignan nyo naman yung aggression na pinaparamdam ng Team Suntay ngayon. Mukhang si Drizzle pa dito yung tutumba. 1-2 yung naging palitan, pero mapapalalim sa Mongolian Viper. Flicker out coming from that X-Bolt. Pero men, yung mga healing galing coming from Angela at yung Sunny Baswell ay mukhang magkakaroon pa ng chance si Mongolian Viper na hindi na makatakas pa. Kasi grabe yung panunusok coming from LF, puno ng saging. Ibang klase naman kasi yung ginagawa ng isang Lancelot dito. Oo, magpapakulo ang luya nga ako. Kakauwi ko lang kasi, madam, talaga. Kakauwi ko lang kaganina. Anong oras na ako nakauwi ng bahay? Mag-11 na rin or 11 na rin talaga. So sabi ko, buti nga nagising ako. Pero men, mukhang hindi na ata magigising si Super Smack doon sa 3 miyembro for the Team Suntay. Pero magkakaroon na nga kasi ng unang Lord. Pero mapapalalim pa nga ba dito? Grabe naman yung pinapakita. Pero yung pagkaka-outload coming from that Lungs, mukhang Eugene nagamit na. Pero mukhang isa lang yung tinamaan dito sa mga members sa side of the Team Suntay. Pero doon na Fruits, mukhang makakahuli pa ng isa. Pero men, yung free hit coming from Drizzle ay nararamdaman na ng mga members ng side ng Team Suntay. Pero yung ulti coming from Angela, hinahabol nila yung isang parasa pero hindi nila nakita doon
Drizzle men, tumatakbo pero minsan ka pupunta. Ang sakit na dito ng mga members for the Team Suntay, pero mukhang si Lancelot yung kanilang gustuhin patumbahin, pero masyadong makulit yung Lancelot ngayon. Bravest fighter coming from that Lapu-Lapu, mukhang si Angela pa yung naging punterya doon ng mga members for the Dragon Empire natin. Grabe naman. Oh, grabe naman. Ay, hindi loyal tayo. Maano tayo, madam? Masasako tayo pag ganyan, Madam Nova. Loyal Ems. Yung Suntay natubo na naman, sabi ni Madam Shelo. Kaya nga, pero eto na nga guys, sino nga ba makakakuha ng level 1 Lord natin, and that's going to be the member for the side of the Dragon Empire. Pero yung problema, nagkakalugyan, pero shadow kill sa may bandang likuran, Bea Forest yung kanilang nagiging punterya. Pero yung Hayabusa, paano pa nga ba makakatakas sa kamay ng mga members ng Dragon Empire? Nang sakit na rin ni Drizzle gamit yung kanyang carry dito. Ay, shoutout kay Madam Faye. Ayan, shoutout na from Dragon Empire. Ayan. Balik mo na ako dun. Sige lang, Boss Luffy. Doon ka muna. Pero ito na nga guys, mukhang, alam nyo ba, ngayon ko lang talaga napagtanto na ang dami palang tournament sa mga MENA, sa Europe. Akala ko more on Philippines lang. Legit. Ngayon ko lang napagtanto. Pero tignan natin guys kung paano nga ba ito madedepensa ng Team Suntay, kasi nga naman yung kalamangan na hawak-hawak nila kaganina ay nababawi na nga ng side ng Dragon Empire, no? At mukhang nahihirapan na rin sila sa mga free hit coming from Drizzle gamit yung kanyang carry ngayon. Grabe naman yung aggression or yung aggressiveness sa airstrike, pero Shadow Kill mukhang mabilis na pinatumba. Bea Forest ang mabilis na papatumbahin ng mga members ng side ng Dragon Empire. Pero yung problema, ang ganda and flicker out lang naman na dito. But Mongolian Viper, hindi ka nila papatakasin ng ganun lang. Lumiligo-ligo eh. Paligo-ligo pala si Boss Luffy. Ay, pa-shoutout kay Ito din na palag-palag trash token casting sa Europe server. At yun, oo nga eh. Alam niyo ba, pagka dating ko sa live ni Kuya Ito kagahapon, patapos na rin kasi pagka ano ko, mukhang nag-end na siya, pero yung mga free hit mukhang nagkaubusan. Grabe naman. Wipe po sa mga members ng side ng Team Suntay. Pero si Mongolian Viper na nandito na para nga naman depensahan yung mga members for the side of the Dragon Empire. Paano mo madedepensahan yung 5? This gonna be the 1v5 situation. Pero yun lang, Feraga Armor ay mawawala na nga rin as well. Paano nga ba to mababawi? Pero ulti nagamit na, pero men mukhang Taure na yung nagiging lock, pero walang available na minion wave. Pero yun lang, mabilis na si Celion ang ating laban for this game. Number 1, Dragon Empire. Victory! Sila kagad dito yung makakakuha ng first or ng 1 point. Pero guys, match result naman tayo kagad. Ito ang ating match result ngayon. Yan, ang MVP natin ay walang iba kundi ang isang LF puno ng saging na grabe naman kasi grabe yung mga dash in, dash out niya, no? Malupit masyado, men. Malupit pumindot yung isang Lancelot, pero game number 1 palang naman yan, at malay natin, 'di ba? May mga bawi na pwedeng gawin yung side ng Team Suntay ngayon, kasi alam naman natin kung gaano kaganda yung line up sana ng Team Suntay, but hindi nag-work out yun na para sa kanila dahil sa carry or dahil doon na sa carry, no? Hindi ako pwedeng ma-stress yung bata sa chan ko. Ayun lang. Legit ba yan, madam? Bata ba yan? Oh. Yung mga kinain mo lang kaganina. Bawi Team Suntay, sabi ni Madam Naneka. Oo. Kailangang bumawi ng Team Suntay ngayon. 1 puntos na lang kasi yung kailangan ng mga members for the side of the Dragon Empire, at sila na ay magpapatuloy dito sa ating lower bracket, no? Pero pag natalo naman
yung Team Suntay ay dito na matatapos ang kanilang tournament journey sa Shuli Play Season 11 tournament. Pero waiting na lang tayo guys, isang members dito. Waiting na lang tayo sa isang members ng Dragon Empire. Isa na lang yung hinihintay natin sa kanila. Kitang-kita nyo naman. Ayan. Ano daw, Flora May, asan ka na? Uwi ka na, di na ako galit. Ay, oo nga, hindi ko nakita si Madam Flora May ngayon. Baka busy. Uy, pero buti nga, no? Buti nga talaga, guys. Buti nga kamo talaga. 11 PM pa sa inyo yung game and 3 AM sa akin. Kasi last time, 11 PM yung game, tapos nagsimula ako alas G, so nagkwentuhan talaga tayo ng malala nun, pero mukhang hindi na siguro natin to papatagalin pa at papasok na kagad tayo sa ating drafting phase ngayon. Game number 2 na to, no? Dragon Empire, isa na yung puntos. Meron na silang isang puntos na hawak-hawak ngayon against sa mga members ng side ng Team Suntay. Kailangan lang nilang galingan at tapusin yung laban na to, but CC na kagad ang gagamitan ng mga members ng side ng Team Suntay. Sabi naman, ginanggalan kagad ng isang CC dito, no? But still okay lang naman yon, kasi pwede pa nating makita or pwede pa nating makitang bumawi dito yung Team Suntay natin. Pero gatot, ayaw na nila ng gatot na ginamit ni Super Shin kaganina. Which is isa din talaga yun sa mga nagpahirap for the members or for the team ng Team Suntay. Pero ngayon, ano nga ba yung tatanggalin ng Dragon Empire dito? And Alice, ayaw nila yung Alice na hawak-hawak dito ng mga members ng Team Suntay ng game number 1. Ilang buwan ba yan, Beb? Sabi niya, oy, pero bago ang profile ni Madam Janice, ha? Bago ang profile, Madam, ha? Hindi ka na napansin. Bago pala ang profile ni Madam Janice, guys. Pero Angela pa rin talaga para sa mga members ng Team Suntay ngayon. Tatry pa rin nila kung mag-work out nga ba or kung gagana na nga ba ngayon yung isang Angela and Lancelot pa rin naman para sa mga members ng Dragon Empire. Feeling ko halos ganun pa din naman yung posibleng maging sagutan ng ating dalawang teams, no? Posible pa nating makita na gumamit ulit ng mga Forza, pero hindi. Eve pala yung gagamitin ni Bea. Ay, bakit Forza? Eve yan, guys. Eve yan. Papalitan ka na lang. Nakita mo pa pati profile ko? Diyos mio. Okay lang yan, madam. Eve po yan, ha. Guys, nagkamali lang ako ng type, pero Eve po yan. Yung katabi ng Parsa dito. In the relentless flow of time's continuum, yung nandyan. I am the constant that breaks the time. Ano yan? Tawag neto, Eve po yan. Pero Arlot naman ngayon ang gagamitin at sasabayan ng Claude. And actually, napaka-interesting ng ganitong lineup for the members or for the team of the Team Suntay, no? Na knowing na napakahirap i-workout ng Claude. Kailangan niyang makapag-early or maka-late game or tumagal talaga ng sobra yung laban niya dito. Pero eto na, tignan natin kung ano nga ba dito yung posible pang maging sagutan for the Dragon Empire natin. Mukhang Minotaur lang naman na dito yung kanilang magiging roamer na actually ang hirap sumabay or ang ganda ng lineup dito for the side of the Dragon Empire. More on AOE yung kanilang gagamitin, pero Fredrin ay tatanggalin na nga rin as well. Serious na to? Ay, hindi. Promise talaga, Madam Chen. Wala. Hindi. Kasi kasi nagulat ako, nagising ako, 2:44 na. Tapos yung PC ko, pag open ko, nag-auto restart kasi nag-update ng mabilis. So nakasetup na sana ako kaganina. Sayang. Tapos ang sakit ng lalamunan ko. And sabi ni Madam Janice, mag-ano daw ako. Pero meron naman akong dito, yung ganito. Kung uminom naman ako nito before ako mag-live, kung alam niyo to. Kolak angin. Ang liwanag no? Ang liwanag.
Pero Joey lang naman na dito yung magiging jungle for the team. Suntayan mukhang si Zillion ang kanilang magiging mid lane ngayon. Ayaw mo noon nakita pick ano mo? O diba? Ayaw mo nakita yung pick mo. Si Madam Chen din naman nagbago ng profile, no? Nakaharap na sa PC ang aga. Taglit pa nga lang tulog ko, idlip pa lang yan eh. After neto, tuloy-tuloy na yung tulog ko. Ay, oo, Lola Remedyo sana, kaso wala akong naubos na. Kung may dala lang ako sa face-to-face, madam, kaganina, hindi sasakit yung lalamunan ko ng ganitong sobra eh. Solo cast kasi. Solo cast. Tapos napaka yung sigaw-sigaw ko doon. Muntik na nga akong mapaos talaga. Buti na lang pinigilan ko ang sarili ko. Pero napakaganda ng line-up for the both the teams natin ngayon. This is gonna be the game number 2 ng ating lower bracket dito. Shoutout kay Cha or Charlene. Ayan, isa sa mga moderators, isa sa mga masisipag kong moderator dyan. Kawawa naman ang cast na to. Mabait ako now, di kita aawain kung sino man mag-aaway sa'yo. Tapakin down, oo nga eh. Nagulat nga ako. Sabi ko, sino tong pinost ni Madam Aldea? Ako pala. Ako pala. Uy, nandito na si Madam Florome yung eto na yung Madam Chen, eto na yung hinahanap mo. Nandito na si Madam Aldea ngayon. Hinahanap ka kaganina, namimiss ka na ata ni Madam Chen, Madam Aldea. Matulog ka tapos niyan, my God, kawawa naman to, kulang sa tulog. Oh, si Madam. Alam nyo ba, ang aga pa ng gising ko, alas 6, nagising na ako kaganinang kagahapon pala. Tapos nakarating ako sa venue, alas 12 na. O, diba? Pero yung natagalan lang kami sa sa transpo kasi maulan din talaga. Pero balik na tayo sa ating game ngayon. Maganda at mabilis yung pagkaka-jungle ng mga member for the side of the team. Suntay as well sa side ng Dragon Empire. Pero the more na tumatagal kasi yung laban natin, the more na gumaganda or sumasakit dito yung mga members ng side ng team Suntay. So kailangan bilisan ng Dragon Empire yung laban, 'di ba? Sana hindi siya mapaos, kaya ngay. Hi leader Flat, aray ko, kakapasok mo lang, nabigwasan ka kagad. Okay lang yan Madam Flora, may ganyan talaga. PC ang person, semis na ngayon sa Tyrants. Ay, kaya naman pala. PC naman pala ang person. Pero sa may bandang baba ng mapa, mukhang grabe naman yung mapang free hit coming from Mongolian Viper and mukhang si Drizzle. Ngayon yung nahihirapan, pero yung problema hindi kasi magiging enough doon and flicker out. Coming from the turret at TTP-TPhan niya pa yung isang Joy dito. Grabe naman. Pay muna babiyahe pa, napadaan lang. Good luck po ulit everyone. I think siya. Ayan, anong oras na ba? Alat 3:40. Ayan, mag-ingat ka. Alam kong pasukan nyo na naman ulit ngayon. Magre-reklamo ka na naman na ang daming ginagawa. Pero guys, sa may bandang baba or sa may bandang taas ng ating mapa, grabe naman yung rotation. Ba't magkakaroon kasi dito? Unang pagong pa lang ngayon at ang tanong, sino nga ba ang makakasecure ng first title natin for this game number 1? Ito na. Pero tignan natin kung magkakaroon nga ba ng casualty. Pero revelation na gamit ang Underman pa rin nakuha pa dito yung purple coming from the Joy at mukhang nalulugi pa rin talaga yung side ng Team Suntay. Kailangan nilang galingan for this game number 2 kasi ito na yung huling chance nila na patunayan yung sarili nila dito sa Shule Play Season 11 tournament. Lower bracket na nga ito, pero dadalawahin yung magiging punteriya. Pero men yung mga panunusok coming from that Lancelot, double kill coming from Angela at may kasama pang Sanib yan. Mabubuhay pa doon yung isang Joy. Grabe naman, nagkalugian pa dito sa mga members for the Team Suntay. Pero yung mga dash in dash out mo ang si Bea Bores yung kanilang magiging pulutan at saka yung naiwan doon. Grabe naman talaga yung pinapakita ng Team Suntay for this game number 2. Ayaw nilang magpatalo pero nandito na kasi si Drizzle at sasayaw-sayawan sila ng mabilisan doon. Grabe dito. Ay, shoutout sa baby ko na baby ng lahat. Ayun lang, binibi ng lahat, madam. Diba? Mga ninang yarn. Madam, ninang yarn. Binibi ng lahat no? Ninang yarn.
Grabe naman pero kasi yung problema kasi dito men, the more na tumatagal yung laban natin, the more na gumaganda rin yung performance for the Team Suntay. Pero sa may bandang baba ng ating mapa, yung mga pananayaw coming from Drizzle mukhang hindi magiging enough yun para makatake down ng isa kasi si Mongolian Viper naka-ready yung kanyang kasama, pero nandito kasi yung isang Sicilian, muntikan pa siya doon. Pero sa may bandang mid lane rather, ayan, pasensya nyo na guys, ang aking boses ay garalgal. Pagpasensya nyo na, pero sa may bandang top lane, finals na gamit na, pero yun lang, mukhang si Bird Supremacy ay mabubuhay pa gamit doon yung sanib ng isang Angela. Pero paano nga ba makakasurvive ngayon yung mga members for the Team Suntay kung ganito yung agresyon na pinaparamdam? Pero yung mga pamamalo coming from Super Smack, literal na ini-smack dito yung mga members for the Team Suntay, pero siya yung tutumba. Dadalawahin nga ba, may available na pagong, pero yung pagong na yan mukhang makukuha lang ng isang Joy. Parang oh my god, what a final slash coming from the Orlot ngayon. At dadalawahin yung papatumbahin at Super Shine ay makakatakas pa doon. Grabe naman yung ginawa ni Bird Supremacy coming or gamit dito yung kanyang Orlot. Pero si Shin ay may available na ulti nga ba to, pero depensa lang pala doon. Pero si LF puno ng saging ay kamuntikan pa, pero yung mga pamamalo na pwedeng gawin ng Super Smack ngayon, ito yung pwedeng magpahirap sa mga miyembro. Pero Shaman Force coming from that Harit ngayon, napakaganda ng mga dash in dash out, pero nagkanog yun. Grabe namang final slash yung ginagawa ng isang Orlot at hindi pa pala tapos dito. Double kill, tatlo yung tutumba sa mga miyembro ng Dragon Empire. Grabe nga talaga, mukhang nangangamoy game number 3, no? Nakakaamoy na ba kayo ng game number 3? Ganitong laban na sana sa mga lower bracket round. Ito yung tipo na kailangan mo ng galingan, kasi pag hindi mo ginalingan dito men, dito na magtatapos yung tournament journey nyo sa Shule Play Season 11 tournament natin. Pero kahit pa paano, disiplinado lang naman na dito yung mga members for the Dragon Empire. Hindi sila natitrigger sa ginagawa ng side ng Team Suntay. Alam nila kung ano yung gagawin, disiplinado lang pala talaga. Pero si Bird Supremacy sa may bandang likod, finals mukhang binigay sa tore yung mga members ng side ng Dragon Empire. Pero nandito na kasi yung isang Sicilian at mukhang mabubuhay pa si Bird doon. Grabe naman yung mga dash in and dash out coming from Bird, and mukhang napakaganda ng sustainability. Apat yung tutumba sa mga members ng Dragon Empire and Team Suntay ay bumabawi na sila ngayon na nasa kanila yung kalamangan sa ating game number 2. Ayaw nilang magpatalo talaga, pero si Bird Supremacy men, ibang klase yung dash in and dash out na meron siya, diba? Pero tignan natin dito guys kung ano nga ba yung posible pang mangyari, kasi panghuling pagong na nga ito. Shoutout sa caster na babaero ka. Shoutout kay Cap Widow, kay Black Widow Hindi ko masyado nakakita si Cap Black Widow pero naano ko sa mga PH cast ganun. Nakikita natin magkas yan, paludin yan si Cap Black Widow. Pero ito na nga guys, mukhang kailangan talagang ingatan to ng mga members for the Dragon Empire, kasi nga naman pag nagpatuloy pa yung ganitong klaseng agresyon na nararamdaman nila sa mga members ng Team Suntay ngayon, ay posibleng dito na lumamang ng sobra yung side ng Team Suntay. Uy, pero men, napakaganda minions, pero mukhang walang tinamaan kasi mabilis na makakatakas dun yung side ng Team Suntay. Pero ano nga ba, mukhang si Super Smack nga ata yung kanilang magiging pundarya, pero may available pa na pwedeng gamitin na ulti yung Claude. Pero ito na nga, ginamit niya nga, pero yun lang si Super Smack, muntikan pang mabuhay dun. I mean, muntikan pang muntikan pang ma-take down rather, pero mukhang mababatay ata yung isang Joy. Grabe naman, but the flicker coming from Drizzle, wala na dito yung jungler ng mga members for the side of
Team Suntay, wala na rin yung Angela na pwedeng sumuporta sa kanila, pero yung mga panunusok coming from that Orlot napakaganda, pero matitake-down lang naman na dito si Amer. Dalawa na lang may iwan sa mga members for the side of the Team Suntay, and muntikan pang makatakas si Mongolian Viper and Bird Supremacy na lang laban sa apat na members dito ng Dragon Empire. Paano mo madedepensahan yung Tore niya? May available naman siyang finals, pero Tore lang pala yung magiging punteriya ng mga members ng Dragon Empire. Pero yung mga dash in dash out coming from Drizzle, sinasayaw-sayawan lang naman na dito yung mga members for the side of the Team Suntay, pero men sila pa yung nalugi doon. Grabe talaga yung Heart Gourd coming from Angela, nabuboost talaga lagi yung dash na meron si Bird Supremacy in yung kakunatan as well. Kahit sa live awain sa akin, okay lang yan madam. Okay lang yan madam, busy siya mambabae. Paano mo makikita? Ayun lang. Nice, dang, sabi ng Dragon ni Madam Faye, pero yung Lord ay nakuha lang ng mabilisan ng Team Suntay. Ngayon, mainit-init ang ating laban. Saan mo ba nakikita or saan mo ba nakukuha yung mga ganitong players, Madam Shelo? Bakit naman? Or sa organizer dito, no? Si Madam Shelo, sino pa ba yung mga organizer dito? Saan ba nila nakikita yung mga teams na to? Bakit naman ang lalakas, men? Ang lalakas ng mga teams na kasali ngayon. Ibang klaseng laruan na para sa ating dalawang kupunan, pero yung Claude sa may bandang likuran, siya yung magiging punteriya. Mongolian Viper, saan ka pupunta? Purify yung Owen coming from the Claude, pero may nandito kasi yung Angela para supportahan yung kanyang kasama, pero men mamamatay lang kumulit ng sobra si Mongolian Viper, pero yung isang Joy ay tutumba na nga rin as well. Double kill coming from Drizzle ngayon, at mukhang kahit papano this gonna be the 2 or the 3v3 situation. Paano nga ba to mababawi ng mga members ng Dragon Empire, kasi kulang sila ng isa, and mukhang Bea Boris pa yung tutumba doon para sa kanila ngayon. Huwag lang si Caster, singod niyo akong awayan na ako ay mabait na nilalang. Mabait na nilalang. Protektado pala ako ni Madam Chan eh. Protektado pala ako ni Madam Chan, guys. Uy, pero na-retry ka agad yung isang Sicilian, pero ito na nga yung mga members on the side of the Dragon Empire. Grabe naman yung priority coming from that Lancelot, men. Alam niya kung sino yung uunahin, pero si Bird Supremacy ay may iwan kasama yung Angela, pero makakapatay pa sila ng isa, pero yun lang, walang makunat sa apat na miyembro, pero tumatakbo ngayon. Paano ka nga ba makakatakas dito sa mga members for the side of the Dragon Empire? At mukhang hindi na rin patagalin pa ng Dragon Empire yung buhay na meron yung isang Angela doon na defended sa gamit na, but still, sorry, grabe naman si Claude Pinagin po, pero mukhang maiiwan na lang dito yung Joy, at inubos lang naman na yun. Grabe naman si LF, puno ng saging, men. Isang pagkakamali lang na pwedeng gawin ng side ng Team Suntay ay pwede nilang mabawi ngayon. Napasobra lang yung lalim dito. Ano daw, di ba po? Ano daw? Puro talaga best of 3 sa UAE. Do or die ba naman to? Kaya nga huling laban na to ng ating dalawang teams, and sino nga ba yung magpapatuloy sa ating tournament journey ngayon, kasi ayaw din magpatalo ng Dragon Empire dito. And looking in this in-game equipment na meron ng ating dalawang teams, makikita naman natin kung gaano kaganda yung mga line up and yung mga item. Pero guys, tignan nyo yung gold na meron si LF, puno ng saging 11k. Yung gold na meron siya yung literal na napabayaan sa kusina dito ng mga members ng Team Suntay. But still, game number 2 pa lang naman to, and may chance pa dito na sumabay yung mga members ng side ng Team Suntay. Pero mukhang si Amit yung possible na mahuli, pero nandito nakaready, nakapwesto. Mukhang magkakaroon na sino nga ba makakakuha niyan. Ito na yung mga panunuso coming from Lancelot. Ang sakit, wala ng jungle para sa mga members for the side of the Team Suntay. NC puno ng sagi yung inihintay, pero maganda yung mga dash in and dash out na binibigay niya doon para takasan yung panunusok na meron. Yung isang Arlot, pero yung Lord ngayon ay sinisimulan na ng Dragon Empire, and pati pa naman
si Brea Angela. Grabe magland napapabilib ni LF. Puno ng saging. Madam Pay, bigyan mo nga ng puno ng saging. Diba? Yung isa lang yung butas. Pero tignan natin ngayon kung paano nga pa talaga to madidepensa kanan ng Team Suntay, kasi the more na tumatagal, the more na sumasakit na dito yung isang Lancelot natin, and grabe na yung aggression na pinapakita ng mga members ng Dragon Empire ngayon, at balik depensa na naman yung Team Suntay for this game number 2 natin. Ibang klase yung ginagawa ng ating teams, no? Sana all palumanusok. Pero eto, tignan natin kung paano nga ba ito talaga madidepensa ka ng mga member for the side of the Team Suntay. Mukhang si Orlot ata yung kanilang magiging punterya, pero mukhang masasama ba yung Angela, pero hindi na pala. Kasi nga naman, si Bird Supremacy lang doon yung mabilis na papatumbahin, but the Rizal, grabe naman pumindot ng kanyang TP, pero mukhang grabe na rin dito yung bawi coming from the Dragon Empire. Pero yung Lancelot, tignan nyo naman yung pampi, pero mamamatay pa yung isang Sicilian, at mukhang dadalawahin na yung tutumba sa mga members ng side ng Dream, or ng Team Suntay. In paano nga ba to madedepensahan ng ating dalawang koponan? Ito na nga, end the ball na nga ba yung pwedeng maging call, pero Electrify basta gamit ang Arnato, pero tower lock na dito para sa mga member for the side of the Dragon Empire. Nakabawi pa sila doon with the late game capability gamit yung Lancelot. GG, well played for the side of the Team Suntay. Pagpasensyahan nyo, dito na natatapos ang tournament journey ng Team Suntay, and yung Dragon Empire ay magpapatuloy pa na gagapangin ang ating lower bracket, at hindi na natin papatagalan pa. Match result ay ilalabas na. LF puno ng saging, men, nagiinat siya dito. Grabe yung tusok ng Lancelot, ika nga nila, di ba? Sabi ni Madam Ebon Santiago,